Matagal nang walang tumatawag kay Micaela sa pangalang Bea. Ni hindi nga niya halos naaalala ang bigat ng tunog nito sa kanyang tenga. Sa loob ng maraming taon, si Micaela na siya sa trabaho, sa bangko, sa IDs, sa mga kaibigan sa lungsod, at maging sa mga kamag-anak na bihira na niyang nakikita. Si Micaela ang buhay na pinili niyang buuin sa Maynila. Maayos, kontrolado, at sapat ang layo sa lahat ng bagay na minsan ay nagdidikit sa kanya sa probinsyang pinanggalingan niya. Ngunit noong bata pa siya sa Tarlac, bago ang college, bago ang paglipat, bago ang maraming bagay na mas madaling hindi nabalikan, Bea ang tawag sa kanya ng mga tao. Bea ng lola niya, Bea ng kapitbahay, Bea ng tiyuhin niyang laging may dalang bayabas mula sa bukid, at higit sa lahat, Bea ng kanyang Kuya Louie. Mahigit 11 taon na mula nang huli niyang marinig ang pangalang iyon na animoy may tunay na pagkilala. Kaya nang tumunog ang phone niya isang Lunes ng gabi at ang unang salitang narinig niya sa kabilang linya ay ang mahinang pagod ngunit malinaw na Bea, hindi agad takot ang kanyang naramdaman kung hindi pagkabigla na may kasamang kakaibang panghihina sa dibdib. Nasa maliit siyang apartment noon sa Quezon City. Kararating lang niya mula sa trabaho bilang account support specialist sa isang logistics firm. Pagod ang araw, mabigat ang traffic, at ang tanging gusto na lang sana ay maligo, kumain ng tira niyang ulam sa ref, at matulog ng maaga dahil may presentation siya kinabukasan. Nang tumunog ang unknown number habang nagbubukas siya ng rice cooker, muntik na nga niyang hindi sagutin. Ngunit may kung anong kutob sa loob niya ang nagpadiin ng daliri niya sa answer button. Sa una, static lang. Pagkatapos ay mahina at basag na paghinga. Kasunod noon, ang iisang salita. Bea. Hindi malakas ang boses. Hindi rin halatang nananakot. Mas kahawig ito ng boses ng taong matagal nang gustong magsabi ng isang bagay, ngunit humihina na ang linya sa pagitan ninyo. Napatayo siya ng tuwid sa tabi ng mesa. Hello? Iyon lang ang kanyang naisagot. Wala nang sumunod agad. Pagkatapos ay parang may marahang paggalaw ng hangin o tela sa kabilang linya at saka biglang naputol ang tawag. Matagal siyang nakatayo roon bago ibinaba ang phone. Tinignan niya ang call log. Private number. Walang country code. Walang malinaw na source. Sa unang 5 minuto, pinilit niyang gawing simple ang lahat. Maaaring prank call, maaaring telemarketer na may recorded audio, maaaring kamag-anak na nagbibiro. Ngunit wala sa mga paliwanag na iyon ang sapat para ipaliwanag kung bakit Bea ang ginamit at hindi Micaela. Iilang taon na lamang ang natitira sa buhay niya na may alam sa lumang tawag na iyon, at ni isa sa kanila ay hindi natatawag ng ganoon sa 10 oras ng gabi mula sa private number na may boses na tila nanggagaling sa loob ng lumang radyo. Kinagabihan, hindi na siya nakatulog ng maayos. Hindi naman siya biglang naniniwalang multo agad ang tumawag. Ngunit may mga pangalang may sariling kakayahang buksan ng mga pinto sa loob ng isang tao. Ang Bea ay hindi simpleng palayaw. Ito ay susi sa isang panahong matagal na niyang isinarado ng buo sa kanyang isip. At sa likod ng pangalang iyon ay may isang mukha agad na dumating sa memorya niya. Si Louie. Ang kuya niyang nawala sa dagat, 12 taon na ang nakalipas. Hindi iyon opisyal na kwento ng pamilya sa emosyonal na paraan. Ang simpleng version ay ito. Namang kakasama ang ilang lalaki sa baybayin, inabutan ng sama ng panahon,
at hindi na nakita ng buhay. May ilang bagay na natagpuan pagkalipas ng mga araw. Sirang cooler, tsinelas ng isa sa mga kasamahan, lambat na punit. Ngunit si Louie mismo ay hindi na muling naibalik sa lupa. Wala silang bangkay na nailibing. Tanging dasal, litrato, at mga salitang paulit-ulit na sinabing tanggapin na lang. Iyon din ang pinilit gawin ni Bea noon. Tanggapin na lang. Lalo na dahil may sarili rin siyang papel sa huling linggo bago nawala ang kanyang kuya. Hindi iyon bagay na lagi niyang iniisip. Sa katunayan, matagal na niyang tinuruan ang sariling huwag pahabain ang memoryang iyon ng higit sa ilang segundo. Ngunit sa isang tawag pa lang, naramdaman na niyang may bahaging bumibigay sa lumang pader na itinayo niya sa paligid ng mga pangyayaring iyon. Kinabukasan, sinubukan niyang huwag bigyan ng higit na timbang ang lahat. Pumasok siya sa trabaho, naghanda ng reports, nakipag-meeting, nakipagtawanan pa sa biro ng katrabaho niyang si Via tungkol sa sirang printer. Ngunit sa buong araw, may isang bahagi ng isip niyang laging nakatutok sa phone, sa call log, at sa posibilidad na muling tumunog ang numerong walang pangalan. Bandang 3:00 ng hapon, nangyari iyon. Nasa workstation siya, bukas ang spreadsheet at may kaharap na email chain na mahaba at nakakapagod. Nanginginig ang phone sa tabi ng kanyang keyboard. Private number. Hindi niya agad sinagot. Pinanood niya muna itong mag-vibrate ng 3 beses bago niya pinindot ang answer at inilipat ang phone sa tenga nang hindi nagsasalita. Sa kabilang linya, static ulit. Pagkatapos ay isang mahinang tunog na parang may malayong hampas ng hangin sa yero o sa bubong ng bangka. At saka ang parehong boses. Bea, huwag mo nang putulin. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Mabilis siyang tumayo at lumabas sa workstation. Dumiretso siya sa fire exit para makasagot ng walang makaririnig. Ngunit pagpasok niya sa sementadong landing ng hagdan at muli nagsabi ng sino ito, naputol na ulit ang tawag. Nanatili siyang nakatitig sa phone. Wala nang callback. Wala ring message. Pag-uwi niya, hindi na niya nakayang hindi balikan ng isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa. Tumawag sa ina niya sa probinsya nang hindi dahil may okasyon o may kailangang bayaran. Payak lang ang una niyang tanong. Kamusta? Kumain ka na ba? Kamusta ang maintenance? Kamusta ang tiya? Pagkatapos, dahan-dahan niyang inikot ang usapan patungo sa nakaraan. May gumagamit pa ba ng pangalang Bea sa baryo? May kamag-anak pa silang nagtanong sa kanya kamakailan. May lumang kakilala ba si Kuya Louie na maaaring may contact number niya? Sa una, ordinaryo rin ang tono ng kanyang ina. Ngunit nang mabanggit na niya si Louie, biglang humaba ang katahimikan sa kabilang linya. May mga katahimikang hindi nagmumula sa kakulangan ng sagot. Sa halip, galing iyon sa pagod ng taong matagal nang nagbubuhat ng isang bagay na hindi pa rin lubos na naipagdadalamhati. Ilang segundo ring hindi nagsalita ang kanyang ina bago marahang sabihing wala namang dahilan para biglang balikan pa ang pangalang iyon, lalo na kung hindi na raw dapat ginugulo ang mga patay. Doon siya lalong kinabahan. Hindi dahil sa pagiging makahulugan ng sinabi, o hindi dahil alam niyang ang ina niya ay hindi basta gumagamit ng salitang gambala, kung wala itong sariling takot na pinoprotektahan sa likod. Pagkababa ng tawag, binuksan niya ang lumang storage box sa ilalim ng kama. Naroon pa rin ang ilang litrato, lumang ID, pinunit na notebook cover, at ilang bagay na dinala niya mula sa Tarlac noong tuluyan na siyang lumipat sa Maynila. Sa pinakailalim,
may isang maliit na papel na matagal nang nakatiklop sa loob ng lumang coin purse. Isang numero ng cellphone. Sulat kamay ni Louie. Hindi na aktibo syempre. Hindi na dapat. Ngunit nang makita niya ang sulat kamay ng kanyang kapatid, bumalik sa isip niya ang huling usapan nila ng mas malinaw kaysa sa naranasan niya sa mahabang panahon. Mainit ang gabing iyon. Brownout sa baryo. Nasa labas lang sila ng bahay, malapit sa lumang poso at sa pader ng tindahan ng kapitbahay. Si Louie ay tahimik. Mas tahimik kaysa sa nakasanayan at halatang may problema sa pera. Nalaman ni Micaela noon na umutang ito sa maling tao para sa pag-aayos ng makina ng bangka at para sa kung anong planong pangingisdang hindi na rin natuloy ng maayos. Nang hingian siya ng tulong, tumanggi siya. Hindi dahil wala siyang pera. May kaunti siya noon mula sa unang sweldo niya sa Maynila. Tumanggi siya dahil sawang-sawa na siya sa pakiramdam na laging ang pangarap niyang makaalis sa baryo ay nahahatak pabalik ng mga problemang hindi naman niya pinili. Nagkasagutan sila. Mahina lang sa tono pero matalim sa laman. At sa huli, sinabi niya sa kuya niyang huwag na siyang asahang laging tutulong kung hindi nito matutunang ayusin ang buhay nito. Kinabukasan, sumama si Louie sa pangingisda kahit na masama ang panahon at hindi na ito nakabalik. Doon nag-uugat ang tunay na pangingilabot ng tawag. Hindi sa posibilidad na patay ang tumatawag, kung hindi sa posibilidad na may isang boses na bumalik para buksan muli ang eksaktong sandaling iyon gamit ang tanging pangalang may kapangyarihang bumalik sa dati nitong anyo. Sa ikatlong tawag, dumating ang mas malinaw na detalye. Nangyari ito alas 12:40 ng madaling araw. Habang gising pa siya at nakaupo sa kama, hawak ang phone na para bang sa simpleng paghahanda ay magkakaroon siya ng kontrol sa mga mangyayari. Private number uli. Pagpindot niya sa answer button, hindi na static ang unang narinig, kung hindi ang tunog ng tubig. Hindi alon na malakas, hindi rin ulan. Mas parang mabagal na hampas ng dagat sa gilid ng kahoy. Kasunod niyon, ang boses. Mas buo ngayon, mas malapit. At sa unang pagkakataon, hindi na pangalan lang ang laman. Bea, narinig mo naman ako noon. Doon siya tuluyang nanghina. Dahil totoo yun. Bago sila maghiwalay sa ilalim ng brownout at init ng gabing iyon, may sinabi si Louie na hindi niya binigyang puwang noon sa isip. Hindi iyon hingi ng pera. Hindi rin paliwanag sa utang. Isang simpleng pangungusap lang. Mababa ang boses at halos nahihiya pa nga. Kung mawala ako, huwag mo namang gawing mali ko ang lahat. Noon nainis siya. Inakala niyang drama lang iyon ng taong ayaw tanggapin ang sariling kagagawan. Ngayon, sa gitna ng mga tawag, malinaw na malinaw sa kanya ang isa pang katotohanan na noon ay pinili niyang hindi pansinin. Takot si Louie sa pag-alis noong huling gabing iyon. Hindi lamang dahil may bagyo, hindi lamang dahil sa mga utang, kung hindi sa kaalamang kapag may nangyari sa kanya, magiging napakadaling ikahon ng lahat sa simpleng kapabayaan niya rin. At iyon na nga ang nangyari. Hindi siya ang direktang pumatay sa kuya niya. Hindi siya ang nagpaalsa sa bangka. Ngunit mula sa araw ng pagkawala nito, hindi na niya pinagtuunan ng sapat na puwang ang buong pagkatao ni Louie. Hinayaan niyang ang pinakamatagal na bersyon ng kuya niya sa loob ng bahay ay ang lalaking may utang, may problema at matigas ang ulo. Hindi na niya binalikan ang mabuting bahagi nito
ng sapat para manatili. Kaya marahil ang tumatawag ngayon ay hindi simpleng patay na gustong manakot. Maaaring ang tawag ay huling pagtatangkang ibalik ang isang pangalan at alaala bago tuluyang lamunin ng iisang bersyon ng lahat. Nang sumunod na umaga, umuwi siya sa Tarlac. Hindi niya iyon pinlano ng matagal. Basta nag-file lang siya ng leave, sumakay ng bus at nagdala lang ng maliit na bag na parang ilang oras lang siyang mawawala sa lungsod. Ngunit alam niya sa loob-loob niya na hindi simpleng dalaw sa ina ang ipinunta niya roon. May lugar na kailangang puntahan. May pangalan na kailangang marinig ng buo sa tamang espasyo. Pagdating sa baryo, halos walang nagbago at sabay ding maraming nagbago. Mas sementado na ang ilang parte ng kalsada. Wala na ang dating tindahang malapit sa poso. May bagong gate ang bahay ng kapitbahay. Ngunit ang hangin, amoy ng lupa at lapit ng dagat sa gabi ay pareho pa rin. Hindi na siya agad pumasok sa loob. Sa halip, naglakad siya diretsyo sa maliit na daanang pababa sa dalampasigan kung saan dati naglalagay ng bangka si Louie at ang iba pang lalaki sa baryo. Bandang dapit hapon iyon, wala nang gaanong tao. Ang dagat ay hindi marahas pero may natitirang bagsik sa tunog nito kapag humahampas sa gilid ng mga bangkang nakatali sa pampang. Doon siya tumayo. Hawak ang telepono na ilang araw na niyang kinatatakutan. At sa unang pagkakataon ay hinintay ang tawag nang hindi para iwasan kung hindi para sagutin ng buo. Dumating iyon habang palubog ang araw. Private number pa rin. Pagsagot niya, naroon ang dagat sa kabilang linya. Kapareho ng tunog sa kanyang harapan na para bang ang tawag ay hindi na dumadaan sa network o signal kung hindi sa mismong pagitan ng lugar at ng alaala. Pagkatapos ay ang boses, hindi na basag, hindi na malayo. Tahimik lang, pagod at halos kahawig ng boses ni Louie noong mga huling gabi ng kanyang buhay. Sa huling tawag na iyon, wala nang mahabang usapan. Hindi na rin niya kailangan ng patunay kung totoo ba itong multo, naipong guilt o alaala lang na natutong magsalita sa tamang daluyan. Minsan, hindi mahalaga kung ano ay eksaktong anyo ng bumabalik. Ang mahalaga ay ang hinihingi nito at ang hinihingi ng tawag ay hindi takot. Hindi rin kapatawaran sa madaming paraan. Ang hinihingi nito ay pangalan. Buong pangalan, buong tao, buong alaala. Kaya sa harap ng dagat na tumangay sa kuya niya, sa dulo ng araw na halos kapareho ng mga dapit hapong minsan nilang pinagsasaluhan noong bata pa sila, binanggit niya si Louie ng buo. Hindi bilang problema, hindi bilang pagkawala lang, kung hindi bilang kuya niyang marunong tumawa ng nakayuko, marunong mag-ukit ng bangka sa piraso ng kahoy, marunong kumanta ng wala sa tono, at marunong tumawag sa kanya sa pangalang matagal na niyang iniwan dahil masakit iyong dalhin. Habang binubuo niya sa isip at sa katahimikan ang mas buong bersyon ng kuya niya, napansin niyang unti-unting humihina ang tunog sa telepono. Hindi naman naputol bigla, ngunit mas parang may unti-unting lumalayo sa tubig habang sigurado nang narinig na ito ng tama. Pagkababa ng tawag, wala nang bagong private number sa mga sumunod na oras. Wala na rin kinabukasan at wala na rin sa mga sumunod na araw. Hindi ibig sabihin noon ay gumaan na ang lahat. Hindi rin ibig sabihin ay tapos na ang guilt. Ngunit may malinaw na nagbago sa paraan ng pagdadala niya kay Louie.
Hindi na siya simpleng anino ng problema sa pamilya. Hindi na rin iisang huling gabi ang tanging natira sa pangalan nito. Makalipas ang ilang linggo, bumalik si Micaela, si Bea, sa lahat ng bersyon niya sa Maynila ng may kakaibang pagod, ngunit mas buo ang pakiramdam sa sariling pangalan. Hindi na siya muling tinawagan ng private number. Akala niya iyon na ang katapusan. Hanggang isang hapon, habang inaayos niya ang lumang contact list sa telepono at binubura ang mga numerong hindi na active, may napansin siyang isang contact na hindi niya matanda ang ginawa. Walang numero sa loob, blanko ang mga detalye. Pangalan lamang ang naroon, Bea. Nang buksan niya ang contact, wala talagang ibang laman. Ngunit sa notes field sa ibaba, may isang maikling pangungusap na sigurado siyang hindi niya isinulat at wala rin doon ng mga nakaraang araw. Mas mabuting maalala kaysa tawagin nang wala nang makasagot.